So magandang hapon sa bawat isa sa atin. This is Brother Ricky Masarate. Muli, welcome sa Jesus and His Truth Ministry. Ipagpapatuloy lang natin yung mensahe patungkol sa banal na spirito. Yung sa una, nabanggit ko doon, the Holy Spirit in the life and ministry of the Lord Jesus Christ. So, kung papaano gumawa ng mga himala ang Panginoong Jesucristo, kung paano siya nagturo, ito ay ginawa niya sa pamamagitan at sa kapangyarihan ng banal na spirito na nasa kanya. So mula pa sa kanyang kapanganakan, nakita natin na ang Panginoong Jesucristo ay nailalang ng banal na spirito upang siya ay maparito sa atin at upang maipanganak siya dito sa mundong kanyang nilalang. Yun nga, nakita natin na bawat himala ang kanyang pagtuturo, ito ay nagawa niya sa kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya nga, magmula nang siya ay mabautismuhan ni Juan Bautista doon sa Jordan River, sa ilog ng Jordan, makikita natin kung papaano bumaba ang banal na spirito at nanahan sa Panginoong Jesucristo. At doon nga sa temptation, 40 days and 40 nights, dinala siya ng banal na spirito papunta doon sa wilderness upang siya ay tempt ng Diablo for 40 days and 40 nights after ng kanyang pagfasting ng 14 days and 40 nights. Nung magutom siya, nandun yung Diablo upang siya ay tuksohin. For example, gawin niya yung mga bato bilang tinapay kasi yun nga, physically nagutom ng Panginoong Jesucristo. Pero dinala siya doon ng banal na spirito at nagbago siya magministeryo sa account nga ni Luke, Gospel of Luke, makikita natin doon na ang banal na spirito ay nasa kanya pa rin nung magmula nung siya ay magsimulang magturo sa mga tao, sa pamamagitan pa rin ng banal na spirito na nasa kanya. Sa atin naman, sa mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga ipinanganak ng banal na spirito, mga naging anak ng Diyos, importante na makita natin ang kahalagahan ng banal na spirito sa ating mga buhay. So hindi natin magagawa ang ministeryo ng Diyos, ang gawain ng kaharian ng Diyos ng salaman lang o sa kapangyarihan natin, sa lakas natin at sa mga kaparaanan ng dito sa mundo. Kundi magagawa natin matagumpay ito, pagkikiisa natin bilang mga anak ng Diyos sa gawain niya. Magagawa natin ito sa pamamagitan lamang ng banal na spirito na nasa atin. Sabi ng Panginoong Jesucristo, nung siya ay pabalik na sa langit, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo na sila ay maghintay o hintayin ang pangako ng Amang nasa langit na ibibigay niya sa kanya. Tingnan natin sa Book of Acts, doon sa sinulat karugtong ng Gospel of Luke, kasi isa lang ang author nito, si Luke, na nagsulat ng Gospel of Luke at nitong Acts of the Apostles or Acts of the Holy Spirit na isinulat rin ni Luke sa pamamagitan ng banal na spirito. So sabi rito, the former treatise have I made, O Theophilos, of all that Jesus began both to do and teach until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So, ito po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo nung bago siya bumalik sa langit or pumanik sa langit sa kanyang Ama.
So makikita natin dito na nag-command ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na hintayin nila ang pangako ng Amang nasa langit. At ang pangakong yon ay ang walang iba kundi ang banal na Espiritu na dapat nilang matanggap. Doon sa apat na Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, nakita natin or makikita nyo doon na ang Panginoong Jesucristo nung siya ay bautismoan ni John the Baptist doon sa Jordan River, sinabi ni John the Baptist merong darating after him. So nung dumating na ang Panginoong Jesucristo at siya ay binautismoan ngayon ni Juan, I baptize you with water, he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So makikita natin doon na yung apat na Gospels na yon ay nagpapatotoo na ang Panginoong Jesucristo ang magbabautismo sa mga mananampalataya ng banal na Espiritu. They will be baptized with the Holy Spirit. At ito ang promise ng Amang nasa langit na sabi ng Panginoong Jesucristo, hintayin nyo. So tarry in Jerusalem until ye be endued with power from on high. So ito nga yung sinabi dito ng Panginoong Jesucristo bago siya nag-ascend sa kanyang mga disipulo. Sabi niya doon, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. At dito nga sinabi ng mga kanyang disipulo, sabi niya, when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will not thou at this time restore again the kingdom to Israel? So dito ito sa Acts chapter 1. So sa verse 7 sabi ng Panginoong Jesucristo, and he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. So ito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulos na hintayin nyo ang banal na Espiritu na pangako sa inyo ng Amang nasa langit. So sabi niya, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. So ibig sabihin, tayong mga mananampalataya, bago tayo makapag-witness sa ibang tao patungkol sa gospel ng Panginoong Jesucristo, magagawa lamang natin ang pag-witness sa Kanya kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, or kung nasa atin ang banal na Espiritu, tayo i-empower niya for witnessing. So, and I believe kung itutuloy natin ang pag-aaral nito, hindi lang for witnessing ang kayang gawin ng banal na Espiritu sa atin, maging sa lakad natin sa ating mga personal na buhay, ang kabanalan, kumbaga yung fruits of the Holy Spirit or fruit of the Holy Spirit ay mangyayari yun sa atin kung nasa atin ang banal na Espiritu. And yun nga, tandaan natin, hindi natin bunga yun. Bunga yun ng banal na Espiritu na nasa atin, na gagawin niya sa atin. So again, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So makikita natin ito maging sa Panginoong Jesucristo bago siya nagministeryo sa mga tao sa Israel, sa buong Israel, so sa Judea, sa Jerusalem, sa Galilee. Ito ay ginawa niya at nagawa niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So kumbaga, hindi nagministeryo ang Panginoong Jesucristo na wala pa sa kanya ang banal na Espiritu. Dahil kumbaga totally dependent ang Panginoong Jesucristo sa banal na Espiritu, sa ministeryong kanyang gagawin. Tayo ring mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayong mga born again Christians, dapat rin tayong i-empower ng banal na Espiritu. Hintayin natin ang banal na Espiritu upang i-empower tayo para maging witness tayo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang gospel. So dapat tayong i-empower ng banal na Espiritu. Kagaya nga ng Panginoong Jesucristo, hindi siya nagministeryo nang wala sa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. So tayo rin, magagampanan natin ang ating tungkulin
sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang mga anak. So magagawa natin ang ministeryo ng Diyos kung nasa atin din ang banal na spirito. Kaya kung titignan natin dito sa Book of Acts, okay, nagcommand ng Panginoong Hesukristo na hintayin nila ang banal na spirito. At pagdating sa chapter 2, doon na nga natin nakita kung saan dumating na ang banal na spirito sa kanyang mga disipulo. So sa account nga dito ni Luke, sabi rito, when the day of Pentecost was fully come, there were all with one accord in one place. So nagtipon-tipon sila, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So makikita natin dito, when the Holy Spirit comes upon them, dito na sila na-empower ng banal na spirito. At makikita natin yung mga sumunod na verses, nandun yung account kung saan napagkamalan nga silang mga lasing. Sabi nung mga taong nakarinig sa kanila ng nung sila ay mag-speak in tongues or speak in other tongues. So dito sabi dito now, okay, so in there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. So mga Hudyo ito, pero nasa iba-iba silang lugar. Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. So Acts chapter 2 verse 6 na yon. And verse 7, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born, Parthians, and Medes, and Elamites, and dwellers of Mesopotamia, and in Judea, and in Cappadocia, and Pontus, and Asia, Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews, and proselytes, Cretes, and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Nung bumaba ang banal na spirito sa kanila, they began to speak with other tongues. Again, i-clarify ko lang ng kaunti. Ang speak with other tongues dito, ito ay mga known languages. So, meaning to say, hindi ito yung hindi naiintindihan, unintelligible words kumbaga. Speak with other tongues dahil ang mga nakarinig sa kanila, mga Jews sa iba-ibang lugar. Yun nga, sa Parthians, Medes, hanggang Rome. So, naintindihan sila kasi sabi nga nila, how hear we every man in our own tongue, wherein we were born. So, narinig nila ngayon, yung kumbaga ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. So dito nagpatotoo ang banal na spirito na ipinarinig sa kanila yung mga Hudyo from different places na in their own tongues, so mas naintindihan nila kung ano mga wonderful works of God sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya na-amaze sila doon. Pero yung iba nagduda at sabi nga nila, baka nalasing lang tong mga to. And dito tumayo si Apostol Pedro at nagpatotoo, sabi dito, ye men of Judea, and all ye that dwell in Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words, for these are not drunken as you suppose, seeing but the third hour of the day. So, umaga pa lang, mga alas 9 ng umaga pa lang to. So, but this is that which was spoken by the prophet Joel. So, and it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. So, kumbaga ito yung fulfillment kung saan na-prophesy na from the prophet of Joel
in the Old Testament na ibibigay ng Diyos Ama ang banal na spirito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay matatanggap nila ang banal na spirito at sila nga ay magiging witnesses ng Panginoong Hesukristo. So they will be empowered by the Holy Spirit to be witnesses. So kaya nga ito si Apostol Pedro, full of the Holy Spirit, sinabi niya na hindi mga lasing ang mga mananampalataya na ito, or hindi lasing ang mga taong ito. So maagang maaga pa, sabi ni Apostol Pedro. So, and then to continue doon sa prophecy ni Joel na na-fulfill na ngayon sa kanila, and I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. So, dito yung fulfillment na ibibigay ang banal na spirito sa lahat ng mga tao. Lalong-lalo na sa lahat ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yung mga nagrepent at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. They repented and they believed the gospel of the Lord Jesus Christ. So, the Holy Spirit was poured out upon them. So, natanggap nila ngayon ang banal na spirito and they were all empowered for witnessing. Kaya nga, makikita natin dito na na-fulfill ang sinabi ng Panginoong Hesukristo that tarry ye in Jerusalem until ye be endued with power from on high. So, sabi niya, ang pangako ng Ama, hintayin nyo, pag natanggap nyo siya, He will empower you to be my witnesses. In Acts chapter 2, verse 22, nag-continue si Peter, sabi niya doon, Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken by wicked hands and crucified and slain, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. So, ito ang patotoo ni Apostol Pedro sa mga tao, doon sa mga nakarinig nung sila ay mabautismuhan or they were filled with the Holy Spirit, yung mga taong from Parthians, Medes until yung mga Cretes and Arabians. Yung mga nakarinig na yon, sabi ng Apostol Pedro, ito ang patotoo namin. Jesus of Nazareth na inapprove ng Diyos. Binanggit dito ni Apostle Peter when David speak concerning him seeing the Lord Jesus Christ. Sabi ni Peter, he seeing this before, ang nanditong he is David. Sabi dito to sa Acts chapter 2 verse 31, he seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. This Jesus hath God raised up. So binuhay muli ang Panginoong Hesukristo, whereof we are all witnesses. So witness silang lahat, yung mga tao nagtipon-tipon doon sa day of Pentecost. And therefore, sabi dito ni Peter to continue, this Jesus hath God raised up, whereof we are all witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he had shed forth this which ye now see and hear. So, having received of the Father the promise of the Holy Ghost. So, ito yung mga taong sinabihan nito ni Apostol Pedro. So, natanggap na nila ngayon ang pangako ng banal na spirito. So, ito yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo, that ye tarry in Jerusalem until ye be endued with power from on high. And an example nga nito na na-empower is the Apostle Peter sa time na to, na kung saan sa pamamagitan ng empowerment ng banal na spirito sa kanya, siya ay nagpatotoo na ang kanilang na-witness ngayon ay fulfillment ng ipinangako na ng Diyos Amang nasa langit magmula pa
sa Old Testament. At example nga nito ay doon sa prophecy ni Prophet Joel. Okay, so they have received the Lord Jesus Christ. He is exalted at the right hand of God. He has received the promise of the Father, of the Holy Spirit, and now that promise that he has received from the Father, he has now given to his disciples, to the apostles and all the rest of the disciples who are with them. And yun nga, nagpatotoo, nag-witness si Apostle Peter dito sa mga tao na nakarinig nung sila ay mag-speak with other tongues na common, understandable doon sa mga dwellers ng iba't ibang lugar kung saan yung mga Hudyo na scattered. So, makikita natin dito, they were empowered by the Holy Spirit dito sa Day of Pentecost. And again, hindi nila magagawa ito, hindi magagawa ito ni Apostol Pedro kung hindi sila na-filled or nabautismuhan ng banal na spirito sa time ng Pentecost na to. So again, napaka-importante sa atin bilang mga mananampalataya na tayo ay mapuspos ng banal na spirito. Hingin natin sa Panginoong Hesukristo na tayo ay bautismuhan niya at puspusin niya rin ng banal na spirito upang magampanan natin ang trabaho natin ng pag-witness natin of His life, ministry, of His death, and His resurrection and His exaltation at the right hand of God the Father in heaven. Kaya sa ating mga mananampalataya, siguraduhin natin na through prayer and even I would say fasting, through prayer and fasting, hintayin natin na tayo mismo ay mapuspos ng banal na spirito. So ano ang gagawin natin bilang mga mananampalataya? So ang prayer and ang advice ko sa bawat isa sa atin, isik natin ang banal na spirito sa panalangin natin, sa personal communion natin sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya mismo ang magbibigay sa atin ng banal na spirito para ma-empower din tayo for witnessing. Dahil hindi natin magagawang mag-witness sa ibang tao kung hindi tayo puspos at filled, empowered by the Holy Spirit. Napaka-importante sa ating mga mananampalataya na maghintay tayo, isik talaga natin ang banal na spirito sa panalangin natin sa Panginoong Hesukristo. Hingi natin to sa Kanya para nang sa gayon mapagtagumpayan natin ang anumang balakid sa atin. Kung tayo ay natatakot mag-witness, kung tayo ay nahihiya, hindi yon karakteristik ng isang lingkod ng Panginoon. Natural yon, but anyway, kaya nating ma-overcome yon kung ang banal na spirito ay nasa atin na, kung sigurado tayong nasa atin ang banal na spirito. Kung tayo ay mapuspos ng banal na spirito, siya ang gagawa nito sa atin. He will empower us to be witnesses of the Lord Jesus Christ. Hindi natin ito magagawa sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling kapangyarihan na maging witness ng Panginoong Hesukristo effectively. Ito ay gawain ng banal na spirito na nasa atin. Pag siya ay nanahan sa atin, magagawa nating maging witness ng Panginoong Hesukristo. Saan man tayo dalhin. Kung saan man tayo sa workplace, naglalakad tayo kung saan, may makasalubong tayo, the Holy Spirit would always give us empowerment para magawa nating maging witness para sa Panginoong Hesukristo. Kaya, ang advice ko sa bawat isa sa ating mananampalataya, isik natin ang banal na spirito sa panalangin na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo rin ay bautismuhan niya. We shall be baptized by the Lord Jesus Christ in the Holy Spirit so that the Holy Spirit would be with us and empower us. Babalikan natin ulit yung gabi bago ang passion ng Panginoong Hesukristo. After the Last Supper, sabi ng Panginoong Hesukristo in the Gospel of John chapter 15 verse 26, but when the Comforter or the Advocate, the Holy Spirit, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father,
even the Spirit of truth which proceedeth from the Father, he shall testify of me. And ye shall also bear witness because ye had been with me from the beginning. So, sabi ng Panginoong Kristo, pag dumating na ang banal na Espiritu, siya ay magwo-witness patungkol sa akin. At magigirin kayong mga witness ko. Okay? Because ye have been with me from the beginning. So, yun ang patutuo ng Panginoong Jesucristo doon sa time na after ng Last Supper. At kung doon nga tayo sa Gospel of Luke in chapter 12 verse 11 and 12, sabi doon ng Panginoong Jesucristo, and when they bring you unto the synagogues and unto magistrates and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer or what ye shall say, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. So, gawain ito ng banal na Espiritu para sa atin na maging witness kung tayo man ay haharap sa kung sino man. Tao, kakilala natin, sa mga kapamilya natin, sa mga kaibigan natin. So, maging kung tayo man ay dumating na sa matinding persecution, ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin kung ano ang sasabihin natin sa mga oras na yan. Kaya, importante sa atin na kasama natin ang banal na Espiritu. And again, doon nga sa patutuo ni Apostol Pablo, Corinthians chapter 12, sinabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na mga mananampalataya, sabi niya doon, wherefore I give you to understand that no man speaking by the Holy Spirit or by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. So, again, napaka-importante na nasa atin talaga ang banal na Espiritu dahil ito nga ang sinabi ng Apostol Pablo na hindi natin kayang tawagin ang Panginoong Jesucristo na Panginoon, totoong Panginoon natin kung wala sa atin ang banal na Espiritu. No man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Spirit. So, kaya nga, hindi masasabi ng isang tao that Jesus is the Lord, Jesus is Lord, but by the Holy Spirit. Again, nabanggit ko na to, probably by mouth. So, pwede natin sabihin yun by mouth. But, ang reality, when you say na ang Panginoong Jesucristo ay siya ang Lord ng buhay mo, lahat-lahat ng bagay na nasa iyo, wala ka na nga actually sa iyo. Everything belongs to God. Wala ka ng ownership ng mga bagay na nasa iyo. Everything belongs to the Lord Jesus Christ. He is the Lord of your life, the Lord of your possession, everything, yourself. So lahat ng ito dapat nakasurrender lahat sa Panginoong Jesucristo. You have no right on it, but you have surrendered it unto the Lord Jesus Christ. Yun ang Lordship. He has authority over everything that you have in even your own life. So, yun ang sinasabi ng Apostol Pablo, that no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Spirit. Kaya, hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayanan. Kailangan natin ang banal na Espiritu ng Diyos dahil siya nga ang presensya ng Amang nasa langit at ng Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. And again, no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Spirit. Gagawin ito ng banal na Espiritu sa atin. At yun nga, kumbaga, hindi tayo makakapagsabing anak niya tayo kung wala sa atin ang banal na Espiritu. I would say na imposibleng magawa natin ang mga bagay ng sa Diyos, ministeryo ng paglilingkod sa Diyos, at maging ang buhay Kristiyano dahil mahirap talaga. Pero kung nasa atin ang banal na Espiritu, magagawa nating lumakad sa katotohanan ng kanyang salita, magagawa nating mapagtagumpayan ang anumang mga temptation, mga paghihirap dito sa buhay kung kasama natin ang banal na Espiritu. At magagawa nating maging witnesses ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan at pag-empower sa atin ng banal na Espiritu
na nasa atin. Again, hindi lang naman tayo dito sa mundo may pag-asa. Ang pag-asa natin is in the coming life. So lahat naman ng tao ay naniniwala na merong susunod na buhay. So i-deny man natin, o may mga atheist man dyan na hindi naniniwala sa susunod na buhay, hindi natin maikakaila ang katotohanan ng Diyos. Promise ng Panginoong Jesucristo, nung sinabi niya, take courage, I have overcome the world. And again, ibinigay niya nga sa atin ang kanyang banal na spirito so that magbunga sa atin ang banal na spirito. Siya mismo ang gagawa ng bunga niya sa atin. Yan, di ba? Sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Galatians, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. So, nasa atin yon. Yes, mahirap ang lakad natin dito as pilgrims dito sa mundo. Pero ang pangako niya na ang presensya ng Ama at ng Anak sa ating mga buhay ay sa pamamagitan ng banal na spirito na nasa atin. So, hindi lang naman paghihirap, kundi the joy of the Lord ay nasa atin, the peace of Christ ay nasa atin. So, lahat yon, the fruit of the Holy Spirit ay nasa atin na hindi dito sa mundo. Kaya, dapat nasa atin ang banal na spirito ng Diyos para mapagtagumpayan natin lahat ito at ang kapayapaan, ang joy ng paglilingkod sa Panginoon bilang anak niya ay paraging nasa atin dahil hindi na tayo mga residente dito sa mundo. We are citizens of heaven. We are the sons and daughters of the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya we rejoice in the presence of the Holy Spirit in our lives. Kaya muli po, may susunod pa tayong mensahe dito. Nagsisimula pa lang tayo dun sa nakita natin na sa buhay ng mga apostles at ng mga disciples during that time na importante sa kanila ang banal na spirito. How much more pa sa atin sa panahon natin ngayon. They turned the world upside down, and sana sa paghintay natin sa banal na spirito, sa pagsik natin sa Kanya, hingi natin sa Panginoong Jesucristo na tayo ay empowered ng banal na spirito, ma-empower tayo, and we can also turn this world upside down for the Lord Jesus Christ, for His glory and His honor and praise. Kaya muli po, God bless you at sabay-sabay tayo sa susunod na mag-aral muli ng salita niya patungkol sa importansya ng banal na spirito sa buhay ng mga mananampalataya. Sa muli natin pagkikita, this is Brother Ricky Masarate. Again, subaybayan nyo ang lahat ng mga videos na i-share natin dito sa Jesus and His Truth Ministry. God bless you all at magandang hapon sa bawat isa sa inyo.